Our scripture reading is Psalm chapter 90, verses 1 to 12, New International Version. Let us read the verses responsively and all together in the last verse. Verse 1. Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world. To everlasting you are God. You turn people back to dust, saying, Return to dust, you mortals. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Verse 5. Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. Verse 9. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Our days may come to 70 years or 80, if our strength endures. The rest of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. If we only we knew the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is your due. Verse 12, altogether. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. This is the word of God. You may now be seated. Purihin ang pang Diyos at salamat po minsan pang pagkakataon na upang tayo magkasama-sama sa isang pagtitipon na kung saan nilayo ng Diyos ng bawat mga mananampalataya ay magsama-sama sa kanilang lokal na iglesia upang sambahin, itaas ang pangalan ng Diyos at patuloy na makinig sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa gabay ng Banal na Espiritu, tayo'y lalago sa ating pananampalataya. Tayo ay patuloy na makikita natin ang mga layo ng Diyos sa ating buhay. Kaya purihin ang Panginoon Diyos sa pagkakataon na ito. I was encouraged doon sa sinabi ng ating pastor dyan, doon sa passion na meron yung grupong yon sa kanilang paniniwala. Though we know that they are lost, but then we pray that they may find Jesus sa tinakdang panahon. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon Diyos, dahil sa nag-iwan kayo ng isang pamamaraan upang ang inyong mga salita, Panginoon Diyos, ay matipon, maisulat at matipon at sa pamagitan noon, Panginoon Diyos, ay pwede namin patuloy na pagbulay-bulayan at magamit ito ng Banal na Espiritu upang hamunin kami, upang lumalim pa ang aming pananampalataya, tumibay pa kami, Panginoon Diyos, sa inyong glory, sa inyong kapangyarihan at patuloy kaming makasunod doon sa alitutunin o doon sa mga itinuturo niyo po sa amin. So we thank you, Father, even for the minister of God, the Holy Spirit, as He'll be ministering to us, as He'll be speaking to us. At hayaan niyo po, Panginoon Diyos, that you will allow us, or should I say that we will allow you, kumbaga, natanggapin ang ministeryo ng inyong Banal na Espiritu, because the ministry of the Holy Spirit and your word, Panginoon Diyos, ay para sa aming ikabubuti. In Jesus' name we pray. Amen. Naniniwala ako bawat isa sa atin may bank account. Hindi natin pinag-usapan kung gaano karami o kakunti ang laman. Ang mahalaga meron kasi kinakailangan rin natin ito. At kaysa bumili ng tinatawag nating vault o safety box, ay doon natin inilalagay anyway. I-assume natin na meron po isang bangko na magde-deposito sa inyong account ng $86,000, pero hindi pinapahintulutan na bawat na mag-roll over yung mga balanse, ay anong gagawin nyo? 86,000 per day ang hihuhulog sa inyo. Pero there's no maintaining balance o balancing matitira dahil lang sa magsisimula ulit ito ng zero the next day. Anong gagawin nyo po? Sabi niyo, hindi naman mangyayari yun no? Pero just assuming na meron ngang ganon.
anong gagawin nyo? Ha? I-withdraw, no? At talagang i-withdraw nyo lahat. Kasi walang mangyayari rin sa kung ano man matira, back to zero yon. Actually, mayroong ganung bangko. Ang pangalan ng bangko ay time sa Tagalog o time. Kasi every day ay may pinagkakatiwala sa atin ng Diyos ang 86,400 second na sa bawat araw. Na kung hindi naman natin magamit ito for a reason, hindi na natin marireku yun, hindi natin maibabalik yon, hindi natin makukuha yon. At ito'y nagdedepende sa kung paano natin ini-spend o ini-invest ang time na ito. Itong time na ito, hindi marireplenish. Isang resources na galing sa Diyos, na binigay ng Diyos, na lahat tayo pantay-pantay na meron tayong 24 hours a day. Tignan natin ang ating Panginoon Jesus. Nang siya ay dumako sa ministry, he was already 30 years old. And about 3 years ang kanyang pananatili doon. Pero at the end, anong sabi niya in John 17? Ang sabi niya, Father, I've done your will. Na-fulfill ko kung anong dahilan kung bakit niyo ako pinadala. Pakinggan rin natin ang isang apostol na nangangalang Pablo. Ang sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. At makikita natin, bagamat it was only later at the latter year, pero of course, binata siya for the whole time, no? Pero it was only later nang siya makakilala o kinatagpo ng Diyos doon sa road to Damascus, and yet, doon sa natitira niyang mga taon, no matter how long or no matter how short, ay na-maximize niya yun. For him to be able to say, he was able to finish his course. Sa buwan na ito ay pag-uusapan natin ng stewardship. Sa susunod na mga linggo ay pag-uusapan natin ng talent, stewardship on treasure, stewardship on the world or the environment, at maging ang tinatawag nating relationship natin with each other. Ngayong Friday na ito, ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin yung stewardship of time. Sabi ni John MacArthur, sa pagpapaliwanag niya kung anong ibig sabihin ng stewardship, sabi niya, it is the Christian's responsibility to manage all that God has given him in a way that honors God. It encompasses every area of life, recognizing that we are merely caretakers of the resources, abilities, and opportunities that belong to God. Nagmula sa Diyos, at ang intensyon ng Diyos ay gamitin natin bilang mga mananampalataya na matagpuan tayong tapat upang sa ganoon, lahat ng gagawin natin na ito ay para sa pag-honor natin sa Diyos. Bahagi ng buhay natin o main point ng buhay natin is to honor God through the resources that He had entrusted to us. So, makikita natin ang katotohanan na sa Deuteronomy 10:14, sabi ni Moses, to the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth, and everything in it. Lahat ng mga bagay, there are three heavens, no? First, second, and third. At ang lahat ng mga naroroon, maging doon sa lahat ng naroroon dito sa daigdig na ito, lahat pag-aari ng Diyos. God is the owner. And ano naman tayo bilang mga tao? We are stewards. Nung tayo kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, naging anak tayo ng Diyos. Naging kapatid natin in that sense. There are portion in the Bible that says that tayo kapatid niya. Ang isang bahagi natin ay kilanlin natin ang ownership. Karanasan ba ng ilan sa atin na for a reason ay meron tayong bahay na walang mapapag-iwanan kasi yung mga nakatira sa bahay for a reason ay kasama natin sa labas ng bansa. Di ba kumukuha tayo ng tao, maliban na ipaupa natin ito, may mga pagkakataon may kinukuha tayong katiwala. Anong inaasahan natin yung caretaker na sinasabi natin? O kung kumpanya ito, the manager na sinasabi natin, will manage yung mga iniwan natin.
Tignan rin natin sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So dito naman ay sinasabing, maging ang lahat ng mga namumuhay doon. Hindi lang mga mahayop, kundi maging ng mga taong katulad natin. We are owned by God. All people, or all human beings are owned by God by virtue of creation. By virtue of redemption, we are owned by God. Kaya in that sense, we are twice owned by God. And that's something. And we are privileged and honored to be part of Him. Sabi dito sa 1 Corinthians 4, 1-2, this then is how you ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Sino man pinakatiwalaan dapat masumpungan, mapagkakatiwalaan. Hindi katiwalian, katiwaldas. Katiwaldas. Okay. Ngayon, dito particularly, ang sinasabi niya dito ay sinasabi ni Apostol Pablo na dapat ituring tayo ng ibang mga tao na tayo'y pinagkatiwalaan ng mysteries of God. No? Ito, ang mysteries would be the mysteries of the gospel, the mystery of yung katotohanan na eventually, hindi lang pala Diyos ang bahagi ng Diyos, bahagi ng bayan ng Diyos. Kundi ang mga Gentiles, tayo ngayon na hindi mga Hudyo, in God's perfect time, ay kabahagi rin. At ito ay isang misteryong hindi pa ipinahayag noon at it was the apostles, particularly si Pablo, ang siyang pinagkatiwalaan. And he was found to be faithful. Now, the mysteries of God and lahat ng mga bagay na meron ng Diyos, pag-aari ng Diyos, pinagkatiwala sa atin, with that, we should be found faithful, mapagpagkatiwalaan. Kaya tignan natin ang ating mga sarili at the end of the message, kung tayo ba ay mapagkakatiwalaan ng Diyos. Doon sa mapagkakatiwalaan ng Diyos, may reward na maghihintay. Doon sa hindi mapagkatiwalaan, na pinagkatiwalaan naman ng Diyos, there will be an accounting pagdating ng araw. Now, stewardship of time. How to value time? Paano natin papahalagahan? Ang isang bagay na malapit sa atin, pinapahalagahan natin. Kung ang bagay na ito ay pinapahalagahan natin, pinapakita natin ito na inaalagaan natin. Ang time ay galing sa Panginoon. With that, paano tayo magbavalue? Paano natin papakita na binibigyan ko ang kahalagahan ang mga pinakatiwala sa akin ng Diyos? At nais ko sa biyaya ng Diyos, magampanan ko ang katungkulan bilang katiwala na at the end of the day, God will nod at me and say, my faithful servant, binigyan kita ng ganito, more ang papagkatiwala ko sa iyo sa aking kaharian. So tignan muna natin itong time, itong commodity na time. At tignan natin kung bakit mahalaga ito. Firstly, mahalaga ito because this is a resource that was entrusted to us, that was given to us free, na ang isa sa mga karakteristik nito ay finite. As again, sa infinite. When we talk about God, He is infinite. Walang limitasyon. When we are talking about ourselves, sabi natin, we are finite human beings. When we are talking about this particular resource, ang tawag dyan ay finite. Kasi, hindi mo na nga pwedeng balikan ang nakaraan. No? Hindi mo na pwede sabihin, ay, yung hindi ko nagawa kahapon, pwede kong gawin ngayon. In one sense, pwede mong gawin ngayon, pero naghabol ka, at sa totoo lang, you miss. Alam nyo, sa Griego po, mayroong dalawang term na ginagamit. Ang isa ay chronos, to signify time. And the other is kairos, to signify time also. But these two words, though they refer to the same commodity which is time, yet
may pagkakaiba ito. With that, pwede natin ma-miss out ang isang kairo, no, the time, for some reasons, pero sayang, nakapanghinayang. Mabuti kung pwede pang ibalik. Pwede sigurong ibalik, pero yung time na nag-pass at that time ay nawala na. Further, kung papaliwanag po yon, but let's talk about also yung life balance. Napakainam ng ating buhay ay may pumuhay natin ng balanse. An imbalanced life will not be a sound Christian life. A Christian life that is to the full is balance. Kung mainam ang pag-handle natin ng mga buhay, ng mga time, ay magiging mainam dahilan sa itong time ay nakaka-apekto sa lahat ng aspect ng buhay natin. So there's a call actually for us to be able to live a balanced Christian life or a balanced life, so-called, which affects ang mental, emotional, intellectual na bahagi ng ating buhay, at it affects ang ating relationship, it affects our lahat ng mga ginagawa natin. Because time is somewhat para bagang basic eh. Everything goes with time. And when the time is nawaldas, then something is part of our life is affected. Ang ikatlo would be opportunity cost. Ang ibig sabihin nito ay ganito. Ang opportunity cost, it talks about when two things that you want to do falls na magkasabay at pinapipili ka kung alin dito ang pipiliin mo, you have to choose that which is helpful for you to be able to achieve yung ninanais mong mangyari sa buhay mo. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang ilan mga activities na papagsabayin mo because of the limitations, and with that, ay titignan mo what will propel me for me to be able to pursue yung endpoint na gusto kong mangyari sa buhay. Di ba mayroong mga aktibidades sa gano'n? Anong pipiliin mo between the two? So, kasi may pagkakataon, you cannot do na magkasabay. Ika-apat would be productivity and success. Pag sinabi mo ang buhay mo ay productive, one means by which you will be able to describe it is just because you are able to make use of your time wisely. No? At kung productive ka, usually it will ibig sabihin nun, successful ka, it follows ng success. So pagiging buhay Kristiyano, anong mga bagay sa buhay ko na meron akong activity na dapat ko shy away from my life, at meron naman na magkakasunod-sunod, pero ang lahat ng mga ito ay hindi of equal value. Pipiliin ko ang mga bagay that will help me to honor God more, because I was shaped. Tayo lahat shinape ng Diyos in such a way that we fit in sa ilan mga bagay. Pag minaximize natin ng time to pursue yung pagiging so that we'll be able to live out the way God wants us to live out, then we will say that nag-grow tayo at nakaka-contribute ito sa ating Christian growth. And so, kung ang productivity and success would be more of your work, dito naman, spiritual growth would be an advancement. Itong spiritual growth will be about your spiritual life. So, makita po natin na mahalaga ang time. Kumbaga, para ba yung pagkain na may basic na rekado. Yung mga basic na rekado dapat andun sa karaniwang mga pagkain. Kasi kung wala, it will be bland. No matter how marami pang ibang ingredient na dinagdag mo. So with that, ay tignan po natin ang Psalm 90. Sa Psalm 90, historically, it has been said that this was set, or it was a prayer item ni Moses at the time, no, and which was recorded later and set into music. So it talks about the incident in Numbers
13 and 14, in which they were at the border. Napapasok na sila sa promised land, and Moses was instructed the 12 spies to go and search the land. So anong balitang na dinala nila? Ang balita nila, nakadala pa nga silang bunch of grapes, di ba? Binalita nila, it's a land that is flowing with milk and water, milk and honey. Milk and honey. At tuwan-tuwa ang mga tao, pero ang mga tao doon malalaki. Hindi natin kaya. Magagapi tayo. We will not be able to be able to conquer that land, because that land is actually filled with people na yung mga taong yon, ang tingin nila sa atin ay parang grasshoppers lang tayo na pwedeng apakan. Although hindi sinabing apakan, pero ganon. Maliit lang tayo, malalaki silang mga tao. So with that, na-discourage yun, magmula sa 12 spies na nag-report ng hindi magandang report, although it might be true, and yet there was hindi involved yung faith eh. Kasi itong dalawa nakita nila na kaya sa pamagitan ng Panginoon eh. And with that, nagalit ang Diyos sa kanila, and the resultant was for 40 years, ang generation na yon ay libot ng libot, at sabi sa commentary, about 40 plus na mga different stations ang pinagdaanan nila within. Nag-circle sila. And then, nung mamatay, yung mga tao of that generation, nang mamatay, yung bagong generation ang nakapasok. So, hinintay mo nang mamatay ang mga taong ito. So, let's look at how Moses wrote it. He said, it talks about God's eternality. Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. Makikita natin ang ilan attributes at binanggit dito ni Moses as to who God is. The God of Israel. The God na kung saan siya ang Diyos Ama ng ating Panginoon. Sabi niya, you brought forth the whole world. You are the Creator. Alam niyo, for Him to be a Creator, and He had created things, He should not be a part of the things. Right? He should be outside of it for Him to be able to create. And that makes Him ahead of the Creator, ahead of His creation. And in fact, sabi, from everlasting to everlasting, Alpha and Omega, yung bang no beginning, no end. Yan ang Diyos natin. Kung ikukumpara natin siya at He is beyond comparison, but just sake of discussion, kung ano ang mga Diyos-Diyosan na ito, those are nothing. Nothing. And kumbaga, hindi nakakahiyang pang ipagkumpara sa Diyos na kung saan ay siya ay eternal. And He being eternal, He being from everlasting to everlasting, maraming mga attributes sa pagiging Diyos niya ang nakasama doon. He being omniscient, omnipresent, then faithful, and some other attributes sa passage na ito. But then, talking about the eternality of God, na siya without beginning and without end, ay binanggit naman niya sa sumusunod na talata, yung mortality ng tao. Yung limitasyon natin. Sabi dito, you turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals, yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. Our days may come to 70 or 80 if our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Ano po ang mga words na nagpapakita ng limitasyon natin na hindi tayo eternal, na tayo ay mamamatay sometime, at some point in time in history ng buhay natin. Dito yung tungkol sa dust. Naalala natin from dust to dust. Yan ang sinasabi during the funeral service. Then sabi, mortals as against immortal. God is immortal. But more than
He is immortal and He is eternal. Alam po natin na that would mean God will never die because He is not, hindi tayo siya. Sa totoo lang, His Spirit, right? And sa portion natin, sa bahagi ng pangatawan natin, o sa being natin, ang spirit natin, pag namatay tayo, babalik sa Diyos. It will return to God. Yun ating physical, then it will be reduced to ashes. Maliban na lamang sa bones na mananatili. Then, pagdating naman sa soul, yun ang sasabihin nating, if I may say, immortal. Yun ang natitira, pero kung saan ka naroon, kung ang life, soul mo ay nasa impyerno o kung ito'y nasa langit, that would be two different things. Pero nag-exist patuloy ang soul. No? So, sinabi tungkol sa grass, yung mga damo, nakita mo ngayon, kinagabihan, maaaring later, mamamatay, matutuyo. Ang sabi dito, 70 years or 80 years. Although sinusulat ito ni Moses, mga 120 years siya eh. 123 years naman itong isa pang nakasabayan niya. Pero sabi niya, 70 years or 80, if our strength endures, dahil sa ang mga taong ito, nahihirapan sila because they were under punishment. No? Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. When we say we fly away, it's a euphemistic way of saying we die. Di ba kuminsan, ano nangyari sa kanya? Namayapa na siya. Maski na hindi Kristiyano yung namatay, namayapa na siya. Pero walang kapayapaan kapag walang Diyos. Tama po na ganun ang sitwasyon. So we have a euphemistic way of saying things na imbis na the real thing ay sinasabi natin in a way na magandang pakinggan and comforting, but it's not so. Man's mortality. Then dito sa susunod would be God's judgment about His anger, about His indignation, about His wrath. Doon sa generation na yon na hindi nag-respect o naniwala o nagkaroon ng panampalataya na paniwalaan na God has given us His promised land. And it's now high time for us to get into that place. And hindi ganun ang pananaw nila, hindi nila ginamit ng panampalataya. Ang nakita nila ay yung physical na nakikita ng eyes, yung limitations sa meron sila over against sa mga inhabitants in terms of height, in terms of strength, at hindi sila, kumbaga mga slave sila, hindi naman sila sundalo for so many years. Ito mga yan, yun ang tingin nila. But then, dito binanggit kung bakit nag-judge ang Diyos. God is holy, and man is sinful, and we are sinners. And it is only because of grace na tayo ay nakasumpo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. So with this, ay nakita natin the faithful God, the eternal God, judge those who didn't believe in Him, those who doesn't have faith in Him, itong mga tao, at ang response ngayon ni Moses dito ay nag-request siya. Sabi niya, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kapag sinabing niyang, turuan mo kami na bilangin ang araw. One way of taking it is, para kay Moses, napakahalaga ang bawat araw. No? At since mahalaga ang bawat araw, ninanais niya na ang Diyos na pawang makapangyarihan, who is eternal, who is from everlasting to everlasting, ay turuan kami mga sinners, mga finite, mga individuals na may mga limitasyon na pahalagahan namin, i-value namin ang bawat araw. Kung minsan, di ba, pag nagbibilang tayo ng pera, pagkakaunti na lang, binibilang natin. Parang sinasabi na napakahalaga ng pera at ito na lang pera natin kung paano natin pagkakasyahin
bago ang susunod na sweldo ay makarating sa atin at mabayaran natin ang iba't ibang mga fees na naman. Pinahahalagahan natin, ninanumber natin. Bakit daw? Turuan niyo po kami na ipakita niyo po sa amin kahalagahan ng araw, bawat araw, upang sa ganon ay magkaroon kami ng wisdom on how not to spend the days, but on how to invest the days. We should not be spending days. We should be, in a sense, figuratively speaking, ay i-invest natin ang days natin because it is replenishable. Hindi pwedeng ma-replenish, hindi pwedeng bumalik. What is gone is gone. History past na yon. Nagpapatuloy bawat araw, bawat oras ay binubuang ang history, ang kasaysayan, pero it's past history. History may be good, pero it's of no use in a sense to us dahil lang sa marami rin tayong, kalungkutan na maalala doon sa mga nakaraan na mga pangyayari. With that, I'd like to look at how Jesus have proved himself to be a good steward of the time that God the Father had entrusted him with. Unang-una, may intentionality in ministry. Sabi sa John 9:4, as long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. Alam niya yung prinsipyong yon. Darating ang araw, it will be night, and wala nang magagawa. No one can work. So it's good for us to work while it is day. Mahirap, meron ba tayong ilang mga pagsisisi sa ilan mga lumampas sa mga pagkakataon sa ating mga kamay? Sa ministry ni Jesus, intentional siya. At alam natin na ganon ang ginawa niya. Ikalawa, prioritizing prayer and solitude. Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place. Anong ginawa niya? Nag-pray siya. Prayer is so important para sa bawat isa sa atin. It is also a gift, a means by which we will be able to come to God, confess our sins, ask for His guidance, for His leading. We don't know what future may bring us in that sense. Hindi natin alam ang mga susunod na mga minuto before us. Hindi natin alam. We might be able to come up with, this is possibly what will happen, but you just don't know. Life is so fragile. Kausap mo lang ngayon, bukas, mamaya lang, hindi mo na alam kung anong nangyari. We don't know. So, napakahalaga para sa ating Panginoon, the Son of Man, who is the second person of the Godhead, ay binibigyan niya ang kahalagahan ng pananalangin so much so, he find his time to invest in it. Kung siya nga, nakakagawa ng mga himala at mga bagay-bagay dahil sa Diyos, perfect God and perfect man. Yet, he relies on the guiding, leading of God the Father, of His Father. And nakita niyang kahalagahan nun. How will I be able to get hold of, sino bang mga pipiliin ko sa napakaraming disciples? Diba maraming mga disciples, pero pumili lang siya ng 12 out of them. So makita natin yun, kahalagahan nun. Yung solitude, it could be yun na nakakapag-isa siya for him to size up whatever had happened dito mga nakapas. Kung minsan maganda rin yung may mga silent moments yung mga mag-asawa. No? We have other battles also, mga battles sa kinakaharap bawat isa. Letter C, investing in people. Because time is short, he has only 3 years, although he doesn't know when he will die, but he know that he will die. Eventually, nang palapit na, he knows. Alam na niya. Pero ang gusto kong pakita dito, nag-invest siya sa mga tao. Kasi napakalaki ang, ang nararapat na maipaabot ang mabuting pabalita, magligtas ng tao, so much so, ay sa ginawa niya, nag-invest siya.
Ewan ko kung may mga investment na ginagawa kayo. I believe mayroon kayo. Baka iba may mga dollar accounts pa. No? Those are mga pamamaraan na we invest whatever we have. Now, we are talking about time. Yung pera nawawala pero bumabalik yan in a different form. Pero yung time hindi na bumabalik. And that's something na naalala ko yung sinabi ni Pastor John. I think it was he who had this illustration na marami siyang buhok dito pero walang buhok daw dito on time. Vocal siya dito kaya hindi mo na makukuha pag lumampas. Ganon, no? Wala akong sinasabing iba. Tumatak sana sa isip niyo yung time, hindi kung sino man tao dito na, sino ba yun dito? Hindi ganon. Okay? So, nakita natin. At isa pa, ito actually, hindi sinabi nag-rest siya, no? Pero ang sinabi dito, he recognized the need for rest. Mark 6:31, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me, buy yourselves to a quiet place and get some rest. Okay. So nakita niya, alam ko nakita niya sa sarili niya. Naalala ko tuloy, there was one time na may nakarating na balita sa kanyang kapatid, mga half-brothers niya and half-sisters, pati ng kanyang nanay na si Maria, na nasisiraan na daw ng ulo si Jesus. You know that he is crazy just because hindi siya nakakain, hindi daw nakakain, nalipasan ng gutom. Yun ay chismis lang ho yun. Okay? Now, tignan naman natin si Paul. Bago natin tignan ang ilan mga practical na pwede natin gawin bilang mga tao ngayon na nabubuhay. Anong gagawin naman natin so that we can better off maging better tayo sa pag-handle ng time. Kay Paul, yung diligence in ministry. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you, night and day, with tears. Diligent siya sa ministry. Hindi siya papatay-patay. Pag may pagkakataon, pag ito na ang isa sa mga kairos time, then I'll do it. If this is God's appointed time, I'll do it. If God is opening doors, I'll do it. Ganun dapat ang maging mindset po natin. Marami po tayong mga ministries dito and we would like na hindi nyo ma-miss out ang mga ministry na kung saan ang Panginoon Diyos ay nag-impress sa inyo. May pangailangan, pero kung hindi naman swak ka sa pangailangan, huwag ka nang pumasok dyan. May iba pang ministry na pwede kang pasukan. Okay? Swak rin dapat. Kasi hindi lahat tayo pareho ang giftings. Right? Otherwise, you'll be wasting your time. You'll be also wasting the times of your team members. Kung yan. Totoo ba? Okay. Okay, so be on your guard. Diligent siya. Sabi niya, may strategic planning siya. Nagplaplano siya. Thank you. It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Kaya nagplaplano siya, saan ako pupunta? Ito bang pupuntahan ko ito? Ito ba yung philosophy ko? O ito ba yung nais ko? Ambition ko sa gawain ng Panginoon? Ambition, kasi kapag sinabi natin ambition, kung minsan nagiging negatibo tayo, no? Pero sabihin natin, pagandahin natin, iakma natin, ito ang leading sa akin ng Panginoon, ito how I was shaped. Kumbaga, nagplaplano, hindi pa bara-bara. Dapat ganun ang isipin natin. Bakit hindi tayo dapat pa bara-bara? Kasi time is short. Walang problema kung sinubukan mo isang negosyo, hindi gumana, subukan mo pa rin, okay lang. As long as you have something left na para sa iyo at magpatuloy ka lang mag-invest. Pero sa pag-invest ay kinakailangan maging wise ka rin, you ask God's guidance sa mga bahaging yon. At ang purpose mo dapat, it's not only about your family, you extend ang blessing sa iba pa. Okay? Maaari mga kabag-anak mo o gawain sa iglesia. So may strategic planning siya. Pag hindi nagplaplano, ay walang mararating na tama ayon sa plano. Letter C, balancing work and ministry. Practically lahat kayo ganon. Maliban na lang dito sa mga kabataan natin na nag-aaral pa,
Meron kayong ministry at meron kayong work na pinapasukan. At with that, ibabalansin nyo. Na hindi na masira ang patutuon nyo sa work nyo dahil sa kilala kayo bilang Kristiyano at alam nyo na isa rin itong means para i-testify natin ang pagiging Kristiyano na hindi tayo balahura sa sa mga trabaho. We work the best that we can and give the best to the company in which we are working under. But linsabay noon ay huwag rin natin limutan ang ministry because these two works o challenge, mga challenges ito, kailangan natin maging part tayo. Sabi na, surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. So, ito na po ang guideline ngayon. Guidelines to be faithful steward of time. One would be prioritize daily devotion. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pakikiniig sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sabi dito, Matthew 6:3, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yung mga needs na kailangan natin, imimit yan ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-una natin ng kaharian ng Diyos. Pag sinabi natin kaharian ng Diyos, it talks about ang interest ng Diyos. Ang interest ng Diyos ay kaligtasan ng mga ng mga di pa nakakilala sa Panginoon, ng mga tinawag niya. Okay? So that's one thing. I-prioritize yung. Kung may pipiliin kayo over so many, then this should be one of those dapat una pa nga to start with. Do you start your day with prayer? Lahat tayo. Ginagawa natin yung, we need God. And we want na kung ano man ang plano ng Diyos for the whole day para sa atin, magampanan natin ito. We need His guidance, His Word. No? Ikalawa, set godly goals. Karaniwan sa atin, kung anong mas malaking sweldo, yun ang pipiliin. Pwede rin, no? Pwede ba? Tiyakin lang natin kung yun ang plano ng Diyos. Ganon. Tiyakin natin dahil sa, baka ma-focus na natin doon would be love of the money. Yun ang pursuit natin, then that would be dangerous. Sabi niya, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Use a schedule. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. Since we don't have more than 24 hours, practically kung i-maintain natin, sinasabi natin 8 hours of sleep, then we have practically mga 16 na lang. 16. With all the maraming mga iba't ibang involvement natin sa trabaho, sa pag-relate sa mga tao, sa mga isasabit na mga assignments and all these things, ay setting schedule. I would believe you are doing that. Are you doing to do a list? Of course, no? Moderno na tayo ngayon. Siguro noon hindi. Mga hindi pa, wala pang computer at hindi pa moderno ang tao. Very traditional pa lang tayo. Di ba? At mabagal pa ang takbo ng buhay. Ngayon, mabibilis na. Okay? Then, avoid procrastination. Yun ang time waster. Ingatan natin yon. Naalala ko may nabanggit sa akin ng isang kapatiran, sabi niya sa akin, pinatrabaho ko ang anak ko during vacation para at least matuto siya. Yun ang sinasabi niya. Tapos, although, nung pasukan na, sabi niya, gusto niya ulit magtrabaho sa isang panibagong project, sabi niya, anak, wag, unahin mo ang pag-aaral mo. Pero ang ibig sabihin dito ay yung bang habang maaga pa, turuan mo ng bata. Hindi lang dapat tayo nagpro-procrastinate, hindi dapat, kalinsabay nun, ay binibuild up natin ang mga anak natin in such a way na they will be better off para sa kanilang future. So, yung kunting sleep, kunting, anong slumber? Nap, no? Mas mababaw sa tulog. Yung tulog parang nabaong ka na eh. A little folding of the hands to rest and poverty will come.
on you like a thief and scarcity like an armed man. So, no procrastination. Procrastination. Tayo yung mga manyana habit namin. Mamyana. No? Manyana. Mamyana. Okay. Limit distractions. Maraming distraction ngayon sa yan natin buhay. No? Kung minsan sasabihin sa akin ni Sterling, huwag mo nang pakinggan yan, hindi nakakatulong yan sa iyo. Kasi ang pinapakinggan ko sa politika, si Donald Trump, yung mga gano'n, no? Wala naman mangyayari sa iyo, hindi nakakatulong yan. Ako, matanda na ako. Sabi, matanda na tayo, dapat wag na nating iklag with so many things. Okay. Kung minsan nagiging distraction sa akin yon. Kasi pinupurso ko eh. Ano ito si Roque? Bahay ba niya yon o hindi niya bahay? Alam niyo Okay. Okay. Then rest and Sabbath. Kinakailangan rest. Yung procrastination is delaying. Ito naman is rest na kinakailangan because sinet ng Panginoon Diyos yung pinakita niya for 6 days he worked and on the 7th day, he rested. And this is actually bahagi sa mga trabaho ganun eh. Pero nalulungkot ako sa ilang mga kapatiran who are involved sa ibang uri ng mga industriya na kung saan ay ibang timing nila, mahabang timing nila, at ang rest ay kailangan nila. So, kung minsan ang hirap pag sabihin, gusto ko mag-rest kasi yan eh. Titignan na lang kung anong ipa-prioritize. Pero the rest is needed also. No? Okay. Serve others. Sabi, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in time. And when we serve one another, then it spell out time. Sa lahat ng mga SG leaders dito, it spells out time pag kayo nagfa-follow up. Hindi lang time, money. Di ba? Yung rest ko minsan, nababawasan. Depende ngayon sa priority mo. Kasi things that are spiritual is ibang joy na ibibigay. Because it's right to invest time also. Serve others. Reflect and adjust. Psalm 90:12 teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kung minsan, i-adjust rin natin ang time natin. O mag-adjust rin tayo sa mga bagay-bagay. I-reflect natin yung sa ginawa natin for the whole year. Whole day i-reflect natin para yung mga time waster, yung mga time buster na hindi nakakatulong sa atin. Then fellowship. Yan ang hindi mawawala dapat sa atin. Fellowship sa Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teachings. Kaya yung mga Bible studies, daluhan natin. Yung mga fellowship ay daluhan rin natin. At yung sa church, sa worship service, daluhan rin natin. Dahil lang sa doon ay nakakatulong ito to recharge us. Para sa ganon, ay magampanan pa natin ang iba pang, kumbaga isang damukal ng mga trabaho na maaaring kinakaharap natin. We need this. Okay? Trust in God's timing. He has made everything beautiful in its time. He also has set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Trust in God's timing. Kung sa ilang kadahilanan, so perfectionist kayo, nasirang schedule nyo, parang anong tawag doon? Kasi kung minsan ang God's timing nag-intervene eh. At wag nating sabihin, ako, sira naman yung pamamahinga ko. May kailangan. Pero mga kapatid, tignan natin, yun ang ilang mga timing na kung saan mag-respond tayo. No? Trusting God's timing. So make a to-do list out the tasks and prioritize them, set deadlines. Realistic naman ang deadline na dapat nyong ilagay. Break tasks into smaller steps para chewable, para sa ganon ay manageable ang mga steps na pwede natin gawin. Yes. Ito ang sinasabi ko, Chronos and Kairos. Ang Chronos, nabibilang. Clock time yan. Calendar time yan. No?
Ikalawa, it is time we experience in day-to-day, regular, predictable, continuous. Di ba? Yan yung chronology, pagkakasunod-sunod in terms of time. It is used in schedules, routines, and planning. The kairos is something else. It focuses on the significance of the moments in time. Moment. Mga moment lang yan. Moment na kung saan ay very significant. It is a time of meaningful or opportune time which can be subjective, impactful, and often transformational. Sa ating mga Kristiyano, nung hindi pa tayo nakakilala at nakakilala na tayo, ang isa sa mga kairos natin, time natin, ay yung nakakilala tayo sa Panginoon. Noon araw na tumanggap tayo sa Panginoon. Noon araw na same na tayo na feel ng Banal na Espiritu. At nagpapatuloy dapat yon. Yun araw na tayo binautismuhan. Isang pamamaraan para ipahayag natin ang ating panampalataya to those around us. Okay? It is used in moments of decision, action, or change. Nag-decide kayo at ako noon sa salvation. Diba? In a sense, pero prepare rin tayo ng Panginoon Diyos to respond to such. So, with that, ito na lang po ang last. Ephesians 5:15-16 to 16. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. All opportunities that God had opened, alam niya, para sa iyo yan. Take it. Seize the moment. Huwag nung panghinayangan yan. Sayang. Sana sinagot ko na siya. Sayang. Kung siya ang kalooban ng Panginoon, pero kung kalooban ng Panginoon, paano nangyari hindi natuloy kayo? I don't know. Doon sa mga usapan na yon, pero ang gusto sabihin. Ngayon, doon sa lahat ng mga may asawa, huwag doon ang pag-isipan yan. Kung sino yung asawa nyo, yan na ang asawa nyo. Okay, pinag-usapan natin yung mga singles. Okay, huwag nyo sasabihin, sayang. Walang ganon. Hindi dapat ganon ang dating ng pag-aaral na ito. Okay, seize the time. Ito, lastly, Esther 4:14, and who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Yan ang sinabi ni Mordecai, yung uncle niya na nag-adapt sa kanya. Otherwise, lahat ng mga Hudyo ay mamamatay kasama si Esther because si Esther ay isang Hudyo. At ang ganda ng hamon, for such a time as this. And he seized the moment. And history could attest that she is the woman chosen by God. At hindi na miss out ni Esther yung pagkakataon na yon to yung kairos na yon, yung specific time na yon. Be very sensitive. Maging sa mga pang-araw-araw ordinary time, there will be opportunities for us opened by God. Seize those opportunity so that you won't miss it. Panginoon, salamat po sa kapahayagan ng inyong mga salita. Salamat po because we have learned from you. We thank you, Father, for how you will make it reality para sa buhay po namin ang mga katotohanan nito. Napakagandang patotoo ng buhay ng aming Panginoon Jesus. Napakagandang patotoo ng buhay ni Pablo na bawat isa sa kanila ay nagsabing, we have finished the work which you have entrusted to us. May we be able to say so. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, at tulungan niyo po at bantayan niyo po kami doon sa mga time wasters na nangyayari po sa amin. It will render us less effective. We want us to become faithful stewards of the time that God has entrusted us with. In Jesus' name we pray. Amen.